Magandang araw sa iyo at sa masugid. Naming mga manonood, kung gusto mo ng mga ganitong kwento ng pag-ibig, pabangon at pagsubok sa buhay, tama ang channel na napuntahan. Mo dito ang channel na magbibigay sa iyo ng saya at inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito ay ibabahagi ko ang isang napakagandang kwento na kapupulutan natin ng aral at kukurat sa ating puso. Kaya kaibigan, just sit back and relax. Simulan na natin ang kwento. Kasalan ng dalaga ang pulubi para manatili sa Amerika. Ganito ang kinahantungan ng kanyang buhay. Anak, umuwi ka na lang kasi rito sa atin magsimula ka na lang ulit dito kasama namin ang tatay. Mo alam, mo bang halos hindi na kami makatulog? Kakaisip sa kalagayan mo riyan. Paano na lang kung mahuli ka ng mga autoridad? Lalong hindi ka na makakabalik pa riyan. Saad ni Vivian sa anak na si Hazel na huwag niyo na po akong alalahanin pa ni tatay. Kaya ko po ang sarili ko. Gagawin ko naman po ang lahat para hindi ako mahuli. Gagawin ko muna lahat ng kaya kong gawin. At kung hindi talaga magtagumpay, ay saka na lang po ako. Uwi diyan, ipanalangin niyo na lang po lagi ang kaligtasan ko. Saan pa ng dalaga? Kung maaari lang ay sunduin na lang ni Vivian ang anak. Ngunit hindi naman niya ito mapigilan dahil sa taas ng pangarap nito. Halos mag-iisang taon na rin si Hazel sa Amerika. Hindi man lang siya makakuha ng trabaho na permanente dahil nga wala siyang kaukulang dokumento. Sa ngayon ay nakikitira lang siya sa isang kaibigan, ngunit kailangan na rin niyang umalis dahil nahihiya na siya at ayaw niya. Itong madamay Hazel, kung gusto mo nang umuwi sa Pilipinas, handa akong pahiramin ka ng pera. Ibalik mo na lang sa akin kapag nakabawi ka na sa ad ni Glenda. Kaibigan ng dalaga, hindi ko na alam ang gagawin ko. Glenda, parang gusto ko na ring sumuko. Ang gusto ko lang naman ay makawala ang pamilya ko sa kahirapan. Kaya narito ako sa Amerika, pero parang gusto ko nang maniwala na hindi para sa akin ang pagtatrabaho dito sa ibang bansa. Ayaw kong umuwi dahil kahihiya na naman ang dadalhin ko sa pamilya ko. Hindi pa rin kami nakakabayad sa lahat ng utang namin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin. Wika pa ni Hazel. Ilang araw din ang lumipas, walang ibang nasa isip. Itong si Hazel, kung hindi ang manatili siya sa Amerika sa kanyang paglalakad. Pauwi sa tinutuluyan ay nakita niya ang isang pulubi. Agad niya itong nilapitan. Dahil sa awa, binigyan niya ito ng kaunting pagkain at inumin. Laking pasalamat naman ng lalaki sa kabutihang ginawa ng dalaga. Pinoy ka rin ba para kasing kababayan kita? Saan pa ni Hazel tumango naman ang lalaki. Oo, Pinoy parehong. Magulang ko ay mga Pilipino, pero dito na ako lumaki sa Amerika. Sagot naman ng lalaki, anong ginagawa ng isang tulad mo rito sa lansangan? TNT ka ba pag-uusisan ng dalaga? Hindi ba't dapat wala ako rito sa lansangan? Kung TNT ako, hindi naman ako ganito talaga. Dati sadyang hindi lang ako pinalad sa buhay. Kaya heto sa lansangan ng bagsak ko. Ikaw, ano naman ang kwento mo? Siya nga pala, ako nga pala si Anthony. Anong pangalan mo at bakit ka narito sa Amerika? Tulad ng iba nating mga kababayan, gusto ko rin ang mas magandang buhay para sa pamilya ko. Kaso hindi na ata matutupad ang lahat ng yon. Hindi pala talaga madali ang buhay dito sa Amerika. Wika muli ng dalaga, ayaw mo na bang umuwi sa Pilipinas? Kahit paano ay madali ang buhay doon. Hindi katulad dito na mataas ang standards. Dagdag pa ni Hazel, wala naman rin akong mauuwian sa Pilipinas, ano ang gagawin ko roon? Sagot ng Ginoo nagpatuloy. Ang pag-uusap na yun ng dalawa, para bang nagkaroon ng isang kaibigan. Si Hazel sa katauhan ni Anthony. Araw-araw bago magtungo sa trabaho at bago umuwi sa tinutuluyan ay dumadaan muna ang dalaga sa pwesto ni Anthony upang makausap ito at bigyan ng pagkain. Bakit mo ba ako laging tinutulungan? Nagtataka lang ako dahil hindi araw-araw ay nakakatagpo ako ng isang taong kasing bait mo sa ad ni Anthony. Marahil ay nakikita ko ang sarili ko sa iyo na sadlak sa problemang hindi alam kung paano naman makakawala ilang araw na lang. At nakapagdesisyon na akong umuwi ng Pilipinas, siguro ay haharapin ko na lang ang lahat ng halipusta at pangmamati sa amin ng mga tao. Babalik na lang ako sa dati kong trabaho. Nang sa gayon ay makabayad ako sa mga utang ng pamilya ko. Kwento naman ni Hazel, maaari kitang tulungan Hazel sa ad ni Anthony. Paano mo naman ako tutulungan? Ngayong narito ka lang sa lansangan at walang sariling bahay, tingnan mo nga ang kalagayan mo. Sa ad naman ni Hazel, pakasalan mo ako. Tama Hazel, pakasalan mo ako. American citizen ako. At kapag pinakasalan mo ako'y magiging citizen ka na rin dito. Hindi ka na mahihirapan pang humanap ng trabaho. Hindi mo nakakailangan pang magtago. Ngunit may isa lang akong hihilingin sa'yo. Baka pwedeng patuluyin mo muna ako sa bahay mo, kahit sandali lang. May aasikasuhin lang ako, pangako na hindi ako magiging pabigat sa'yo.
Mabuti naman akong tao, hindi ko alam kung paano ko patutunayan. Pero sanay magtiwala ka lang. Dagdag pa ni Anthony. Hindi makapagdesisyon si Hazel sa puntong yon. Kailangan muna niyang mag-isip ng maigi pakakasal ka sa isang pulubing. Taga rito para lang maging citizen ka, nahihibang ka na ba? Hazel, baka mamaya ay lalong malagay ang buhay mo sa alanganin. Lalo kang magkakaproblema, hindi mo naman lubusang kilala ang taong yon. Mika naman ni Glenda, wala na akong ibang maisip. Glenda, kailangan kong subukan. Parang awa mo na pautangin. Muna ako ng perang inaalok mo sa akin dati para kahit paano ay makapagsimula kami ni Anthony. Pangako ko sa'yo na ibabalik ko kahit may interes. Basta makahanap lang ako ng trabaho rito, pagmamakaawa pa ng dalaga. Kahit nagdadalawang isip ay pinautang pa rin ni Glenda. Ang kaibigan hangad niyang maging matagumpay ang plano nito at hindi siya malagay sa panganib. Tuluyan ang pinakasalan ni Hazel, si Anthony. Tulad ng napagkasunduan nila ay nagsama sila sa isang bahay. Isang maliit na apartment na sakto lamang para sa kanilang dalawa. Ngunit kahit na mag-asawa na ay hindi sila magkatabing matulog. Habang tumatagal na magkasama, ang dalawa ay marami silang natutuklasan sa isa't isa. Kasal ka na pala dati. Anthony, bakit hindi mo naman sinabi sa akin ito dati? May mga anak ba? Kayo, tanong ni Hazel. Wala, ayaw ko na ring balikan ang lahat. Alam mo bang, ang dati kong asawa, ang dahilan kung bakit ni isang cause-in ay walang-wala na ako. Matapos niyang kunin sa akin ang lahat ay iwan na lang niya ako at sumama sa ibang lalaki. Nalulung ako sa depresyon hanggang sa isang araw ay nakita ko na lang na wala na akong pera. Lahat ng kaibigan na nilapitan ko ay hindi ako magawang tulungan. Talagang kapag wala ka ng pera ay wala ka na. Ring halaga, pahayag ni Anthony. Hindi totoo yan. Anthony, kayang-kaya mo pang bumawi. Marami ka pang pagkakataon. Huwag mo na lang isipin ang mga taong nagdala sa kalooban mo ng hinanakit. Palayain mo na ang sarili mo sa kanila. Isipin mo na lang ang mga taong nagtitiwala sa'yo. Ako pinagkakatiwalaan kita, kaya nga hanggang ngayon ay kasama pa rin kita dito sa bahay. Alam kong mabuti kang tao. Anthony, huwag mong hayaang alisin nila sa puso mo ang mangarap muli. Wika naman ni Hazel. Sa mga sinabing ito, ni Hazel ay nabuhayan ng loob si Anthony. Kaya naman agad niyang inayos ang kanyang sarili at muling naghanap ng trabaho. Habang hindi pa siya nakakakita ng mapapasukan, ay si Hazel muna ang gumagastos para sa kanilang dalawa. Hindi naman nagrereklamo ang dalaga dahil malaki nga ang naitulong ng Ginoo sa kanya. Ngayon ay may maganda ng trabaho si Hazel at nakakapagpadala na rin ng malaki sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi pa rin alam ng mga ito ang tungkol sa lihim niyang pagpapakasal. Isang araw ay nakatanggap ng tawag. Itong si Anthony masayang masaya. Siyang ibinalita kay Hazel na natanggap na siya sa trabaho. Manager sa isang malaking kumpanya. Abay, ibang klase ka pala talaga, Anthony. Ayan na ang hinihintay mong sandali. Kaya mo nang ibangon ng sarili mo, binabati kita, masayang masaya ako para sa'yo. Saan naman ni Hazel, alam mo bang, bukod sa mataas na sahod, ay binigyan din ako ng sasakyan at malaking bonus ng papasukan kong kumpanya. Kaya naman bumili na ako kaagad ng bahay. Wika naman ng Ginoo. Nang marinig yun ni Hazel, ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Dapat ay masaya siya sa ibinalita ni Anthony. Ngunit nalulumbay siya dahil alam niyang aalis na ito. Mabuti naman kung ganoon hindi ka na magtitiis sa maliit na apartment na ito kasama ako. Siya nga pala, tungkol pala sa divorce natin, paano ba natin paghahatian ang gastos? Tanong muli ng dalaga, Hazel. Yun pa nga pala ang isa sa mga gusto. Kung pag-usapan natin tungkol sa pagkuha natin ng divorce. Sa totoo lang, ay hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa'yo. Saka sa panahon na pananatili ko rito kasama ka, ay gusto kong aminin na nahuhulog na ang loob ko sa'yo, kaya kung pahintulutan mo ako. Ayaw ko na sanang tuldukan pa ang kasal natin, baka pwedeng totohanin na lang natin ang pagsasama natin. Sumama ka na sa akin sa bahay na binili ko. Hindi ko kasi alam kung may darating pa sa buhay ko na babaeng tulad mo. Nahihiyang wika ni Anthony, biglang pamatak ang luha ni Hazel sa tagal na rin. Kasi nang magkasama silang dalawa ay nakapalagayan na niya ito ng loob. Sa totoo lang din ay nahulog na ang loob niya sa Ginoo. Gusto ko yon. Gusto kong ituloy na lang ang pagiging mag-asawa natin. Hindi na pinigilan pa ni Anthony ang kanyang sarili at binigyan niya ng isang mahigpit na yakap. Si Hazel, nagkatitigan ang kanilang mga mata. Hanggang sa naglapat na ang kanilang mga labi, muling pinakasalan ni Anthony. Si Hazel sa pagkakataong ito ay kasama na ang mga magulang ng dalaga upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Kita mo nga naman. Sino ang mag-aakala na makakahanap ako ng pag-ibig at katuwang sa panahong halos sumuko na ako sa mga pangarap ko saan ni Hazel sa asawa? At sino rin ang mag-aakala na makakahanap ako ng magmamahal
at magtitiwala sa akin sa panahong nasa pinakaibaba. Ako ng aking buhay. Mahal na mahal kita, Hazel. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko para manatili kang masaya kasama ako. Saan naman ni Anthony mula noon ay nagsama ng maluwalhati. Ang dalawa natupad na ang pangarap ni Hazel na dalhin sa Amerika ang kanyang mga magulang at bigyan ng mga ito ng magandang buhay. Samantalang si Anthony naman ay nabawi na ang kumpanyang inagaw sa kanya ng dating asawa. Kaya nabubuhay na sila ngayon ng mas masagana